Open po natin ang PSA helpline.ph sa mga nagnanais kumuha ng mga documents katulad ng birth certificate at saka kung ano-ano pa. Dito po kayo mag-online sa PSA at basahin nyo po itong mga lumalabas lang dito and sundan nyo lang po. Click nyo po kung ang kukunin ay birth certificate, then fill upan nyo po ang order and delivery. Ang fill up po ay nagkakahalaga ng 1 copy ay 365 through GCash. And accept po ninyo yung dalawang box, click nyo yan. I-click nyo po yan para mag-forward ang ating requesting. Then fill upan nyo po yung susunod ay para sa nagre-request po ng documents. Kung halimbawa kayo po ang magre-request, yun po ay para sa inyong information. Complete nyo po ang nakalagay dito kasi kailangan talaga complete fill up application po ito kasi hindi magpo-proceed. Then, yung pong name ng person na kukunin nyo, kung ito ay para sa anak nyo, ito po yung pipilapan nyo tungkol sa anak nyo, yung mga katulad nila ng birthday, pangalan niya, yung tamang nakarehistro po na pangalan, at saka yung mga information na nakalagay po dun sa birth certificate. Yan po ang ipipilap nyo dito. Yan po yung ipipilap nyo dito, and be sure na tama lahat po yung nilalagay nyong information doon sa tao na kinukuhaan nyo ng documents para po mapadali ang pagtanggap natin ng ating request. Lahat po ay ipilapan nyo para sure tayo. Ganun po talaga ang computerized kasi kapag hindi nyo po pinilapan lahat, bumabalik po siya at saka nagkakaroon ng red mark. So hindi na po proceed po. Kumbaga sa sinisigurado po talaga yan na tama lahat. And dito naman po ang fill up ay parents. Yung information dapat tama sa parents. And continue lang po. Click nyo lang yung continue. Every time na nakakatapos kayo ng page na pinipilapan. And kung tapos na, lagi pong continue ng continue. And ito po ay information about the parents, mother and father. Dapat po kompleto kasi yun po yung nakasaad sa documents. Kapag po nagkulay red, ibig sabihin meron tayong nalaktawan. Balikan na lang po natin. And continue pag nakatapos na. Basta sundan nyo lang po yung lumalabas na ipilapan para sa mga information. So katulad po nito pinapakita, nire-review kung tama ba, ito ba yung mga summary ng iyong ginawang application form. Then pag okay, tama na, continue po. Ipasok nyo na. Then ito naman ay para sa address ng requesting party, kung saan ipapadala itong documents kasi ito po ay free delivery kasama na sa binayad natin. So, be sure po yung number ng bahay, street, and village, and barangay, at yung bayan, tama po yung pagkakasunod ng address. Para hindi maligaw yung keyword. And then, after po ng ID sila magdadala ng ating ipapas. Dito naman po tayo sa ganun lang po natin na gagamit. Basta kasi magpapadala po ang
PSA tulad din ng ng una sa at atin may error, kung balikan nyo processing na ba at or ipapakita i-deliver ulit na ng computer ba? ko tama Ganun ba po. yung Then continue. Then ito na po yung mga review natin sa mga pinick up natin sa information ng requesting party. Then ito na po tayo sa susunod. Huwag niyo po kakalimutan, ilagay niyo po kung ilang copy ang kailangan niyo. Kasi per copy po ito eh. Ang one copy ay 365 pesos. So kung isang copy lang, lalagay niyo po ng one copy lang. Then click niyo yung continue para hindi kayo magastusan ng malaki. Para po ito doon sa dito na po tayo sa pagbabayad through GCash. Click lang po yung pay using GCash. And pagkatapos niya po yan, nilalabas na po dyan na QR code. And then click niyo po yung QR code. Then open GCash. Dito na po kayo sa GCash. Then pagkatapos nun, saglit lang din madadalhan na kayo ng GCash ng QR code. Ito na po yun. Ibig sabihin, bayad na kayo through GCash. And tapos na kasi bayad na eh. Maghihintay na lang po tayo na after na mabayaran nyo, may marireceive kayo doon sa number na pinadala nyo. Ito na po, bayad na po kayo sa GCash. And wait nyo po, doon sa number po na pinadala sa inyo, makakatanggap po kayo kung approve na at i-deliver na sa inyo within 3 days. Matatanggap nyo na po yung inyong na-request na document. For only 3 days, walang hassle, 365 only, one copy.